Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner. Excited ako sa gagawin ng Diyos sa umagang ito. Sino mga excited? Kumusta kayo? Pabuti ng pabuti? Paayos ng paayos? Pagwapo ng pagwapo? Payaman ng payaman? Pabanal ng pabanal? Sino yung? Praise God. Okay. May mga new friends tayo. Can I see the hands po nung mga new friends or yung first time nyo lang pong naka-attend? Wow! Welcome! Sino pa po? Meron pa po? Ayun, welcome po. Okay. Ready na ba kaya? Ayan. Sa Mark chapter 5 po, makikita po natin doon ang istorya ng 212. Sabihin mo nga, 212. Ano yung pastor? 2 set ng disciples? Hindi. Isang 12 years old na dalaga at isang 12 years nang nagdadalaga. Huh? Bakit po? Yung 12 years na nagdadalaga, siya po yung babaeng 12 years nang dinudugo. Dalaga, diga pagka ano, uy, tara, swimming tayo. Wala, hindi ako makakasama. Bakit? Dalaga ako ngayon. Diba, gayon yun eh. Ano? Tapos, yun namang isa, 12 years old na dalaga. Literal talagang dalaga. At naririnig na natin yung storya nila. At yung 12 years na dinudugo na babae, sabihin nyo naman, ang tagal naman. Diba? Ang tagal na. Ang tagal na niyang dinudugo. Okay? Tapos, ano naman meron pastor doon sa 12 years old na dalaga? Yung 12 years old naman pong dalaga, ay mamamatay na. So yung isa, ang tagal na, ito naman ngayon, ang aga pa. Mamamatay na agad, 12 years old pa lang. So ngayon, may kinalaman po sa mga stories na ito, na magkadikit magkasamang storya, within Mark chapter 5, ang pag-uusapan po natin. Ang tanong, nagtatagal o napaaga? Magtitiwala ka pa din ba? Okay? Ayan, kagaya niya, nagtatagal lumabas sa screen. At lumabas na yung, napaaga naman ngayon yung title. Magtitiwala ka pa rin ba sa taga-media? Siyempre. Siyempre, tiwala ako sa mga taga-media. Love na love ko yung mga yan. Di ba? So, ulitin natin. Nagtatagal o napaaga? Magtitiwala ka pa din ba? Pag-usapan po natin ngayong umaga, too long and too soon. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po lumalapit sa inyo, nagpapasalamat for this wonderful morning na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for your goodness. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for cleansing us from all our unrighteousness. And Lord, we pray na kami po'y samahan ninyong muli sa amin pong Sunday service na ito. Turuan niyo po kami. Be with us. Ayaw po naming makarinig ng salitang galing lamang sa kapwa-tao namin. Bagkos, ang hinihiling po namin ay ang pagsama ninyo, ang pagtuturo nyo, turuan nyo po kaming lahat. O Holy Spirit, thank you for the wisdom. Salamat po dahil kayo ang mangunguna sa aming lahat. Be with us today. Dwell upon our needs. Teach us. Enable us na maunawaan ang iyong mga salita at matuto po kami, mai-apply po namin sa aming buhay. Today, we pray na turuan niyo po kaming magtiwala at laging magtiwala sa iyo. Thank you so much, Father. We are declaring
your victory alone, and the defeat of the enemy in Jesus' name. And Lord, we pray na walang ibang maparangalan, mataas, mahayag, makilala, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best na palakpak ulit para kay Jesus. Ayan. Since God is the God of second chances, bigyan natin ng second chance ang taga-media. Ngayon ang tanong, nagtatagal o napaaga, magtitiwala ka pa din ba? Tama? Kaya nga po ang title ng ating pag-uusapan ngayon, Too Long and Too Soon. Napakatagal nang dinudugo. At yung isa naman, napakaaga namang mamamatay. Okay. Alam niyo po, sa ating mga buhay church, maraming ganyang nangyayari. May mga bagay na ang tagal-tagal na. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang tagal na ga. Di ba? Ang tagal-tagal na nung iniintay mong promotion. Ang tagal-tagal mo nang nag-a-apply. Ang tagal-tagal mo nang nag-a-attempt ng business. Di ba? Ang tagal-tagal maka-breakthrough. Meron din namang ang tagal-tagal maka-graduate. Di ba? Meron din namang ang tagal-tagal na wala pang jowa. Di ba? Yung mga ganyan. Yung mga nagpo-post na ng wag na nga, baka mahalata nyo pa kung sino. Ka-add lang sa akin eh. Ika naman, tunay ko nang ini-stock agad. At meron din namang mga napaaga. Diba? Yung mga, ang aga naman kinuha ni Lord. O kaya naman, ang aga ko namang nakapag-asawa. O kaya naman, ang aga ko sa church, sana all. Ang agang nakakainit ng ulo. Ganon. Iba't iba, nararanasan natin. At alam niyo po, may ganyang pangyayari sa Mark chapter 5, verses 21 to 42. Di ko na inilagay at napakahaba, kukwento ko na lang sa inyo. If you're familiar with the story, si Jesus po, merong pinag-pray na lalaking sinasapian ng maraming masamang espiritu. Pinag-pray niya yon, at hindi po siya yun ha. Hindi si Kenneth. Natuwa lang ako na nandito si Gab. Nawala tuloy ako. Pinag-pray niya at nakiusap yung mga karga nung lalaki. Sabi nung mga karga, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, naparito ka ba para parusahan na agad kami? Di mo pa panahon. Ano sabi ni Jesus? Shh! Tumahimik ka nga. Hindi pa't handa ang mga tao na marinig at malaman na yung katotohanan na yan. Anong lesson doon? Ang demonyo kilala kung sino si Jesus. Tanungin mo nga yung katabi mo, kilala mo na ba talaga si Lord? Diba? Kasi demonyo kilala si Jesus eh. Sinaway ni Jesus yung karga, yung demonyong nakasapi. Sabi, shh, huwag kang maingay. Hindi pa panahon para malaman nila ang katotohanan iyan. Sabi ngayon nung karga nung lalaki, anong gagawin mo? Ba't naparito ka na? Huwag mo naman kami pahihirapan. Sabi, anong pangalan mo? Legion, for we are many. Batalyon, sapagkat kami madami. Ay, huwag mo kami parurusahan. Sabi nung karga, merong kaming nakita doon, mga baboy. Palipatin mo na lang kami doon. Nalipat pala yun, ano? Sabi mo nga sa katabi mo, nalipat pala yun. Kayo magbait ha? At di sabi ni Jesus, sige. At lumipat nga sa mga baboy yung mga karga. Yung mga baboy naman, nagpanik, di nila maistindihan kung anong nararamdaman nila. At di sila'y nagtakbuhan at nahulog silang lahat doon sa malapit na bangin. Nakita nung mga may-ari, isipin mo naman ihuhol na. Malapit ng holing, 3 buwan na, patiner. Tapos inaluhulog pa sa bangin. Di ngayon sabi ng mga tao, Guro, o Panginoong Jesus,
kayo po umalis na sa lugar namin at hindi po maintindihan ng mga tao nangyari. Baka paano pa po kayo? Di siya'y tumawid na sa kabilang ibayo. Okay? And here comes Mark chapter 5. Pagdating niya sa kabilang ibayo, ang daming nag-iintay na tao doon, mga fans ni Jesus. Nag-iintay, sinisiksik siyang pilay. At di syempre, merong isang leader doon. Siya po ay tagapangasiwa ng sinagoga. Siya po ay isang leader ng lugar nila at ng panahon nila. Ang pangalan niya ay Jairo. Hindi Jaiho, ha? Iba yung kanta yun. Jaiho! Iba yan. Si Jairo. At siya ay siyempre, palibasa ay may influence. May mga hawi boy siguro yun, may mga security guard. Kaya kahit nagsisiksikan kay Jesus, nakalapit siya kay Jesus at ang sabi, Guro, ang akin pong dalagitang anak na 12 taong gulang ay naghihingalo ngayon. Samahan niyo naman po ako sa aming bahay, ipag-pray niyo po siya at nang siya po ay mabuhay. Sabi ni Jesus, sige, tara. At habang sila'y naglalakad, sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao. Okay? At isa na po sa sumisiksik sa kanya, itong babaeng 12 taon ang dinudugo. Ito pong kwento naman itong babaeng ito, siya po ay napakarami ng doktor na napuntahan. Sounds familiar. Parang narinig ko na yung kwentong yun. At naubos na rin ang kanyang kayamanan. Parang sounds familiar talaga. Naubos na halos ng kanilang ari-arian nang dahil sa pagpapagamot, pero sa halip na siya'y umayos, lalong lumala ang kondisyon niya. At narinig niya ang tungkol kay Jesus. Kaya ano nangyari? Sabi niya, ako'y pupunta doon. Ako'y lalapit kay Jesus. At naniniwala ako, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling na. Diba? Alam niyo na yung story. Nakakasunod na kayo. Oo. Tapos dumating si Rigor. Hindi. Iba na pala yun. Iba na yun. Ngayon, ginawa nga yung babae ang kanya sinasabi. Paghawak ngayon niya doon sa laylayan ng damit ni Jesus, instantly gumaling. Tumigil ang kanyang pagdurugo. Tapos, sabi ni Jesus, ang daming tao, kagulo yung mga tao. Tapos yung mga disciples niya nandun. Sabi ni Jesus, Teka. Sabi ng mga disciples, bakit po? May lumabas na kapangyarihan sa akin. Ha? Bakit po? May humawak sa akin. At naramdaman ko may lumabas na kapangyarihan sa akin. Sabi ng mga disciples, Lord naman, daming tao din sino ka naman yung mahawak sa inyo? Di malamang yung mga yung nagsihawak na sa inyo Paano ka? Hindi, may humawak sa akin. At lumabas ang kapangyarihan ko, pakiramdam ko may lumabas na kapangyarihan sa akin. Hanapin ninyo. Sabi ng mga disciples, ito na naman si Jesus Nung isang araw, pinamroblema ninyo kami magpakain ng 5,000 mahigit. Ngayon naman, paghahanapin niyo po kami din sino kang humipo naman sa inyo? Namumroblema na naman ng mga disciples. Tinan mo nga yung katabi mo, kumukhang disciple. Kumukhang namumroblema yan. Hindi naman. O ito na. Sabi ni Jesus, hindi, hanapin ninyo. At dahil narinig ng babae na hinahanap siya at nakita niya na nalaman niyang hindi pala secret yung nagawa niya, umamin siya at sabi niya, Lord, ako po yung Ako po kasi 12 years nang dinudugo at ang iniisip ko po'y mahipo ko lamang ang laylayan ng inyong damit, ako po'y gagaling na at ako po'y gumaling na nga, salamat po sa inyo. Patawarin niyo po ako. Kasi it's a no-no in their tradition. Bakit? Yung ngang merong monthly period, yun ay cast out hanggat may monthly period siya sa kanila pong tradition. Kasi yun ay marumi. So, dapat yun na hindi hinahawakan, hindi nakikihalubilo. Siya 12 years nang dinudugo, so dapat di siya nakikihalubilo. So, it's a no-no na nakihalubilo siya. Alam niyo po bang ang parusa sa gayon na ini-stone hanggang mamatay? Kaya antindi kaya nung risk na ginawa ng babae, mamaya pag-uusapan natin yan. Isa pang napakatinding ginawa niya, alam niyo kung bakit kaya siya sorry kay Jesus? It's a no-no na nga sa kanilang religious tradition ang makihalubilo ang mga
merong kinalaman sa dugo. Okay? Eh lalo na yung ginawa niya, hinipo pa niya ang isang guro, ang isang rabay. Ikis na ikis yun. Ano? No talaga yun. Bawal na bawal yun. Pero ginawa pa rin niya. Sabi niya, bahala na. Gusto kong gumaling. Naniniwala ako. Gagaling ako. At ano naman ang sabi ni Jesus? Huwag kang mag-alala. Huwag ka nang matakot. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sulong na at ikay mapayapa. Okay? Wow! Di pa tapos. Di ba sinong unang kausap ni Jesus? Si Jairo. Ano sabi ni Jairo? Nagmamadali si Jairo, di ba? Kasi mamamatay, naghihingalo na yung anak niya. And here comes the babaeng dinudugo. Alam niyo yung daming pasingit-singit eh. Mamadali na nga eh. Tapos ito pa, sabi ngayon ni Jesus eh, ay, oo nga pala, tara. At hindi pa sila nakakalayo, may dumating na lalaki na at nanggaling sa bahay ni Jairo at sabi, Boss Jairo, wag nyo na pong abalahin ng si Jesus. Patay na po anak nyo. Ano kaya, kung ikaw kaya si Jairo, anong gagawin mo doon sa babaeng dinudugo? Nasaan yung paduduguin ko lang eh. Siyempre, hindi naman natin gagawin yon kasi mababait ang taga JA1 San Jose. In Jesus' name. Di ba? Di siyempre, hindi naman ganun nangyari. Tapos ito na. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Huwag mo intindihin yan. Tara, natutulog lang yung anak mo. Tinan mo nga yung katabi mo kung patay na akong tulog. Natutulog lang yan, hindi yan patay. Pagdating nila doon, nag-iiyakan na yung mga tao. At dahil si Jairo po ay may kaya, siya po ay pinuno, siya po ay kilala, dalawang klase po ang naiyak doon. Isang tunay na naiyak at isang taga-iyak. Binabayaran yung. Totoo, merong ganun eh. Crying ladies. Taga-iyak. Kano-ano mo yun? Wala. Yun. At habang sila'y naiyak na gayon, sabi ni Jesus, ba't kayo nag-iiyakan? Natutulog lang ang bata. Nagtawanan na yung mga nabayaran lang siguro. Ikaw yung naiyak ka, tapos biglang nalulungkot ka dahil binamatay kang mahal sa buhay. Tapos, bigla ka bang matatawa agad? Di wala naman. Pagka nga biglang may nag-joke, baka magalit ka pa. Jojo kayo rito, burol ng aking mahal sa buhay, di ba? Ba't may nagtawanan? Yun paid crying ladies yun. Di sabi ni Jesus, palabasin ninyo yung mga hindi naniniwalang iyan. Kaya lahat ng hindi naniniwala, lumabas na. Di yan, sabi ni Jesus. Nung napalabas na lahat, sabi ni Jesus, doon sa kanyang isinamang disciples at saka doon sa mag-asawa, tara. At sinabi niya doon sa bata, Ineng, bangon ikaw. Bumangon yung bata. Patay na yun ha. Huwag niyo naman titistingin. Baka naman kayo Mama, bangon. Pastor, bakit? Nananampalataya kami. Hindi ko naman kuni-question ng pananampalataya mo. Ang iniisip ko, kung kayang panampalatayaan, ano mga nasa burol? Yung ganaman biglang bumangon ng mamay. Ika naman ng mga takbuhan na yan. Di yun na. Ineng, bangon. At bumangon yung bata. At sabi ni Jesus, das kita ninyo. Siya pakainin. End of story. From that story, kukuha tayo ng mga golden nuggets. Are you excited? Okay. Ano ang mga aral na makukuha natin diyan? Number 1, trust God's timing. Sabi mga sa iyong katabi, trust God's timing. Mark chapter 5, verse 25. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Pagkakatagal na, sabihin mo nga 12 taon. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Napakarami na raw doktor ang sumuri sa kanya. Siguro lahat na ng espesyalista, tiningnan na siya. Siguro ito, dinala na ito sa San Jose District, dinala na ito sa Bilya, dinala na ito sa Camilos, dinala na ito hanggang PGH, nakarating na siguro. Asian, Kaya lamang, nangyari?
naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sabihin mo nga, ang tagal na. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Lumala pa daw. Bakit sa tingin ninyo, nagpapatingin naman? Sa halip na mabawasan man lang, ay lumala pa. We all know na kung ano yung ating mga medical technologies ngayon, ay hindi kagaya noon. Di siguro noon, may nadugo. Naku, baka may sugat. Ay, isang sugat ya. Wala masugat ya, hanapin ang sugat. You know what I mean? Hindi sila ganong ka-advance before. Kaya malamang yung iba, pinag-eksperimentohan na lang siya eh. Kaya lumala siya. Okay? Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Sabihin mo, nabalitaan. Isang lesson nakita ko rito, maisingit ko lang, blessing talaga yung mga nagbabalita sa inyo ng tungkol kay Jesus. Blessing yan. Oo, isang nakita ko rito blessing, si Sis Lenny, nagbalita sa kanyang family about kay Jesus. Blessing yan ang mga nagbabalita sa iyo. Okay? Kaya kung merong nag-share sa iyo ng tungkol kay Jesus, may nag-i-invite sa iyo, yan taong yan, blessing ni Lord sa'yo. At baka siya na ang answered prayer mo. Okay? Kaya ipagpasalamat mo kay Lord ang buhay ng mga taong ganyan. Blessing sila. Okay. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Katindi. Ano po, yung mga kababaihan nating kapatid, di ka pag kayo ay may monthly period, di kayo napaka-uneasy. Hindi ko naman nilalahat, pero minsan pa nga parang, di ba, matapang kayo. Di ba? Pumili na ako ng magandang word, ha? Ang ganda na rin ng approach ko, ha? Oh. Di ba, minsan, ang tapang nyo, ang sungit, Oo. Actually, pinagaan ko na sa notes ko, beast mode. Kasi nga uneasy. Ang hirap gumalaw, di ba? Imagine itong babaeng ito, hindi naman ito 5 days or 7 days lang eh. 12 years! Iisip ko, may dugo pa to eh. Ang galing din ng resistensya na rin. No? Okay. Tuloy natin. At anong siya, bakit ko binabanggit sa inyo? Nakipagsiksikan siya. Sabihin mo nga, nakipagsiksikan para kay Jesus. Another lesson. Napaka-bless ng church ngayon that we can enjoy the presence of Jesus at di mo kailangang makipagsiksikan. We are so blessed. Samantalang makalapit lamang, maka-attend lamang ng service in spite of her inconvenience. So, di ba? Related pa rin doon sa topic na nakaraan. Nakipagsiksikan. Ano sabi? Naubos na ang kayamanan. Di really lakad. Wala rin pamasahe. Kaya kung ikaw ay may pampamasaheng pang-church, napaka-bless mo. Yan ang mga blessings na na-take for granted natin. Ang dami, sobrang hirap for them to attend. Diba? And look at us. Sobrang conveniente, naka-aircon pa. Remember when our beloved bishop is telling us how they started, how JA1 Church started sa ilalim ng punong mangga. Imagine niyo yun pagka may tilas, mahantik. Imagine niyo pag naulan, samantalang tayo kahit umulan, tayo is safe. Kahit magtag-araw, tayo ay conveniente, naka-aircon. Biyaya ni Lord, bibili pa tayo ng isa. Diba? Praise God. As of today, I think, I heard, parang 26 slots na lang ang tira. We're raising 113,000. 1,000 per slot. At as of last night, chinek ko yung list ay
26 na lang, if I'm not mistaken ha, 26 slots na lang ang tira, that's 26,000 na lang. Okay? So kung meron pa pong hindi nakakabahagi rito, come on, let's grab the opportunity na makapagtanim para naman tayo ay umani. Okay? Ito'y pagkakataon para makapagtanim, para ikaw ay umani. Ano? At saka para naman pag binuhay yung bagong aircon kahit ako'y malamigan din, ako'y may kabahagi rin. Kahirap din naman nung nakikilamig na lang ako, wala namang kabahagi. Hindi ka naman makakailag sa lamig. Kakahiya, wala akong kabahagi riyan. Pero wag po kayo mahihiya, okay lang yun para sa ating lahat. Yung sino lang po yung able at kahit hindi ka able pero nananampalataya kang paaanihin ka ni Lord. I am encouraging you. Be part of this. Be part of this. Okay? May mga from other churches na naging kabahagi nito. Huwag kayong papayag na ikaw ang taga San Jose at mapapagdaig ka pa ng mga iyon. Okay? There is a church, I don't want to mention na, at para si Lord na magpala sa kanila, ilang slots mahal ang kinuha nila? 35 slots from other JA1 church. Ikaw, taga San Jose ka, di ba? Love your own. Dapat ikaw ang mas rito, aggressive. So kung yung other church, 35 slots, may 26 pang natitira. Gawa natin ang paraan. Si Lord ang nagbibigay ng binhing pangtanim. At Diyos din ang nagbibigay ng pagkaing pangkain. Diba? Yun ay nakasulat sa Bible. Kaya wag kang matatakot. The God whom we are serving is our provider. Amen? Palakpakan natin si Lord. Excited ba kayo? By the way, yun pong ating target bilhin na aircon ay Carrier. We will not settle for less. Para kay Lord naman Carrier siya na 3-tonner, floor mounted, parang ganyan, inverter. Okay? Kaya talagang top of the line sa biyaya ni Lord at para sa kanyang kapurihan. Pastor, malamig na ngayon. Sa susunod, pag nagtag-init na uli at saka pag lalo tayong dumamay, diba? Saka huwag kayong mag-alala, yan naman mga gayang klase, madali yung bitbitin pag lumipat na tayo sa sarili nating church. Okay, tuloy natin. Verse 28, sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. You see this? Alam niyo yung mga ganitong kadesperado, ang minimit talaga ni Lord That is why I want to encourage you, church, if you want to meet God, if you want to experience Jesus, be desperate for Him. Yun. Ang nakakatagpo ay yung talagang naghahanap. Ang pinagbubuksan ay yung kumakatok. May sasabihin ako sa inyo. Doon sa story, nakita natin, ang dami-daming nakikipagsiksikan, sinisiksik si Jesus. At imposible na yung babae lang ang nakahawa kay Jesus. Nagigets niyo ako? Marami doon napadikit kay Jesus. Marami doon, accidentally o sinasadya, baka hinaplos na gayon si Jesus. Marami doon, umakbay kay Jesus, humawa kay Jesus. Madami ron. Pero walang naramdaman si Jesus sa hawak nilang yon. Tanging dito lamang sa babaeng 12 taong dinudugo siya nakaramdam na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Alam niyo kung bakit? May mga humahawa kay Jesus ng walang pananampalataya. At may humahawa kay Jesus na punong-puno ng pananampalataya. At sila ang nakakaranas ng himala. Okay? Kaya wag kang papayag na makabilang ka doon sa mga humawak pero walang naranasan. Kakapit ka na rin lamang, itodo mo na, manampalataya ka na para may ma-experience ka. Amen? Verse 29, agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Grabe, tindi nito. 12 years na dinudugo. Pwede nang mawalan ng pag-asa na gagaling. Ay pagkatagal na may lisensya na para ika naman nga ang tagal na, di naman na mangyayari. At imagine nyo, sa ika-12 year pala pagagalingin, paano kung sumuko na siya nung ika-11th year? Paano kung sumuko na siya nung 11 years na? Diba? Nakikita nyo ba yung mga illustration nung yung nagdudungkal ng lupang gayon, tas sumuko na, yung pala malapit na yung
deposito, yung diamond. Diba? Diamond deposits, that's what I mean. Diba? Too soon to quit. Too early. Okay? Imagine niyo kung nag-quit na yung babae nung pang-11 na taon, yung pala sa 12 taon pa. Ikaw kapatid, ano yung mga pinananalangin mo katagal na? Kapag tumitindi na raw ang tuksong sumuko, lumalapit na ang tugon sa panalangin. Kapag yung pasuko ka na, doon na yun, pag patindi na ng patindi yung tuksong, sumuko ka na, ibig sabihin nun, malapit na. Remember the story of Joe Frazier? Remember the story of Joe Frazier and Muhammad Ali? Di ba? Ano ang sabi ni Joe Frazier? Ayaw ko na. Ang pagkakabana sa Pilipinas, ayaw ko na. Trilla in Manila, wala pang aircon ng Araneta. Kaya binanas ang mga Amerikano. Ang sabi ni Joe Frazier, ayaw ko na. Suko na ako. Ano sabi ni Muhammad Ali? Pag tumayo pa yan, ayaw ko na. Sayang. Di ba? Ay kung alam lang ni Joe Frazier na isang tayo na lamang, panalo na siya. Di sana siya ang nanalo. Mga kapatid, yung pinananalangin mo, yung iniintay mo, baka isang tayo na lang. Baka ang sabi nung ipinapanalangin mo, pag tumayo pa are, ibibigay ko na. Isang chat na lang na rin, sasama na ako. Di ba? Ako, tamang mga soul winner din yun yung talab. Meron akong narinig na kwento 100 times na raw in-invite Hindi daw nasama. Sa pa 101 yata, baka sasama na, mahilig pala sa 101 Dalmatian. Okay, tuloy. Huwag ka susuko agad. Si Abraham, ilang taon bago nabigyan ng anak? 100 plus. Si Hannah, umiyak sa temple na pagkamalan ng laseng. Kaiiyak, ang tagal bago nabigyan ng anak. Si Samuel. Sino pa? Si Noah, ang tagal nilang nasa arko bago humupa ang baha. Sino pa? Si Joseph, ang tagal lang inintay niya bago siya naka-breakthrough at naging second to the Pharaoh. Ang dami niya pinagdaanan, tagal na panahon. Si Jesus, nag-intay pa ng 30 years old bago siya nag-start ng ministry. Kaya ngayon mga kapatid, kung pinag-iintay ka ng Diyos, if God makes you wait, you're in good company. Yung mga great man of God, pinag-antay ni Lord at dakilang bagay ang naranasan nila. Okay? Kaya kung may pinaiintay sa iyo si Lord o nag-iintay ka, you're in good company. Great things will happen to those who wait. Okay. Bakit bilang na bilang ng Bible yung 12 years na dinudugo? Bilang na bilang talagang 12 years naka-record. Hindi naman dahil pinagkukwentahan si Lord. At huwag tayong magkukwenta sa Diyos. Sama din naman yung pagkukwentahan mo ang Diyos. Diba? Lord, ako marami nang naibigay diya. Ako Lord, marami nang nagawang mabuti. Lord, noon ako yan, noon yan. Lalo na yung kapag patungkol sa mga ginagawa para kay Lord, huwag tayong magkukwenta para kay Lord. Lalo na kung ang kinukwenta mo naman, puro noon. Pag ang iyong ikinukwento, puro noon, ay noon na yan. Iba na ngayon. Sino rito ang nakakabili pa, gamit ay 5 pisong papel? Hindi mo pwedeng ipagmatigasang, papel din naman na rin noon. Hindi na valid yan. Hindi ko naman sinasabing hindi valid yung mga nagawa natin noon. Pero please lang, gawa naman na tayo ng mga kwentong ngayon. Kaya lalo na sa paglilingkod, lingkod, tuloy lang. Huwag ka nang laging, puro noon. Tama na yung noon, tapos na yon. May reward ka na doon, dagdagan mo pa. Amen? Okay. So, huwag tayong magkukwenta sa Diyos. Bakit po ito bilang na bilang, yung 12 years? Para maipakita talaga ang kilos ng Diyos. Matagal nang nagpapagamot pero walang nangyayari. Nung inilapit kay Jesus, gumaling. Diba? Obvious. Si Lord ang kumilos. At hinayaang umabot ng 12 years para hopeless case na.
para obvious na talagang si Lord ang kumilos. Imagine, kung iisa o dadalawang taon pa lang, di ba kasabihin naman ng mga tao, ay nakuha pa sa gamot. Di ba? Pero ito, 12 years na. Grabing tagal na niyan. Himala na yan. Okay? Kaya hindi talaga magtatagal. Ang totoo, timing yan ni Lord. Sabihin mo nga, trust God's timing. Ang tanong, can we trust His timing? Diba? Can we trust God's timing? Yung mga tipong, Lord, give me patience. Now na. Ay, talagang patience ang kailangan mo, kapatid. Kakatagal naman. Bakit naman pinatagal pa ng ganon? Ang timing po ni Lord ay perfect. May sasabihin ako sa inyo. Gaano kadaming bagay sa buhay natin na kung ibinigay nga agad ni Lord sa timing na gusto natin, ay nakabuti nga talaga sa atin. Diba? Alam niyo, nare-realize lang natin ang worth ng timing ni Lord kapag nakita mo na the reason behind kung bakit may delay. Kaya pala dinelay ni Lord. Diba? Kwento ako sa inyo. Ang promised land, ang tagal bago binigay ni Lord, diba? Sa mga Israelites, given na ang lapit-lapit lang naman ng Egypt sa Canaan. Alam niyo, nakita ko kailangan lang pala from Egypt to Canaan. Basta tuloy-tuloy na travel, ha? 9 days lang. 9 days lang. Yung straight path from Egypt to Canaan, promised land. But it took them 40 years. Tagal naman. Sobrang tagal naman. Maraming purposes si Lord doon. Isa na sa purpose ni Lord doon, dahil kakaunti pa sila Kailangan nilang dumami para may laban naman din sila. What else? They are slaves in Egypt. Wala silang alam sa labanan. Kailangan muna nilang maging strong. Hindi pa sila ready for battle. Kung yung straight path ang binigay ni Lord na daan sa kanila, mapapalaban sila agad, mauubos. We all know na ang pag-iingat ni Lord ay naroon, pero wisdom ni Lord ito Okay? Kita ninyo, hinabol lang ng mga sundalo ni Pero, di na magkaistindihan. Tapos padadaanin mo sa maraming kalaban, di mauubos yan. Okay? Bakit po? Iingatan naman sila ni Lord. No question about God's protection. Ang tanong, sila kayo nagtitiwala kay Lord. Hilaw na hilaw nga. Okay? So another lesson, kaya nagtatagal, hinihinog ang tiwala sa Diyos. Minsan kasi nga hindi pa Okay, tuloy natin. Ang promised land, ang tagal-tagal bago binigay ni Lord, given na ang lapit lang naman ng Egypt sa Canaan. Bakit kaya? Meron ako na isang nakita. Deuteronomy chapter 7 verse 22. Basahin nga natin, 1, 2, 3, basa. As you attack these nations, the Lord will force them out little by little. He won't let you get rid of them all at once. If He did, there wouldn't be enough people living in the land to keep down the number of wild animals. Ano ibig sabihin nito? 40 years na nga ang tagal-tagal bago nakarating ng promised land, tapos may mga kalaban pa pagdating doon. Anong purpose? Ano ang sabi ni Lord diyan sa verse na yan? Hindi daw pwedeng ubusin ni Lord agad ang kalaban. Unti-unti. Kasi hindi naman agad ninyo makocover yung land dahil kakaunti pa kayo. At pag hindi nyo na-cover ang land, sino ang magdadrive out ng mga wild animals? Sa madaling salita, kaya nagtagal, kiniklear pa ni Lord ang promised land. Are you there? Piniprepare pa, iniaayos. Imagine ninyo, kung madaming-daming leon doon, paano kayo dadami doon? Kaanak lang ng baboy mo, ubos na ang biik mo. Bakit? Kinain ng leon. Okay, para mga anak ko nag-aalala. Meron po kasing burol na malapit doon sa amin. Tinitirhan namin. Ang tanong lagi ni Elise, Papa, is there a lion up there? Sabi ko, walang leon dito. Ngayon. Okay, nagtatagal. Anong lesson dyan? Nagtatagal kasi maaaring inihahanda ka pa sa blessing mo.
Dalawa ang inihahanda rito, kaya nagtatagal. Una, maaaring ikaw, inihahanda ka pa sa blessing mo. Kagaya ng mga Israelita, pinatibay pa ang tiwala ng Israel kay Lord. Diba? What else? Ano pa yung isang purpose? Nagtatagal kasi maaaring inihahanda pa ang blessing mo. Yung kanina baka ikaw ang inihahanda, tapos pag ready ka na, yun naman blessing inihahanda. Bakit pati blessing inihahanda? Tingnan mo ito. Yung mga tipo, nagtatanong ka, wala pa akong sasakyan. Bakit kaya ang tagal na, wala pa rin akong sasakyan? Baka iniintay pang lumaki ang kalsada sa inyo. Sino rito yung aliliit ng kalsada? Nakarating ako kay na Pasnix eh. Kung alam kong gayon ang daan doon, di sana nag-aeroplano na lang ako. Ay, ang daan doon ay talagang hindi ka pwedeng may makakasalubong eh. O, bakit nagtatagal pa ang sasakyan? Baka iniintay pang lumaki ang kalsada kasi mahina ka pa sa kalkulasyon. Ay, sa highway nga, pakiramdam mo hindi kayo kasya nung truck. O, sa kalsada nyo paga. Diba? What else? Bakit wala pa akong bahay? Diba? Parang mga Israelita, bakit wala pa yung promised land? Ano nga ang purpose? Tinataboy pa ni Lord ang mga wild animals. Ngayon balik, bakit wala pa akong bahay? Baka tinataboy pa ni Lord ang mga mababangis na chismosang magiging kapitbahay mo sana. Diba? Kahirap-hirap kaya nung ang mga kapitbahay mo puro CCTV. Ang problema doon sa mga kapitbahay na CCTV, auto-edit. Dapat yung mga yan ang isinasama sa mga nagko-cover ng mga event ano? Para pang SDE. Same day edit. Ganon din mga chismosa, same day edit. Edited agad pagdating sa'yo. Hirap yan. Bakit wala ka pang bahay? Baka itinataboy pa. Ano? Sabi nung isa, bakit wala pa akong jowa? Diba? O ba't wala pa akong asawa? Diba? Baka iniintay pa ni Lord na umuwi mo na sa langit yung magiging biyanan mong bruha. Diba? Hindi mo alam. Pagtiwalaan mo na lang. Ang hirap kaya. Diba? Ako, bless ako. Ang biyanan ko, mababait. Oh. Si Pastora, bless siya na may mga biyanan siyang mababait. Hindi lahat ganun ang kwento. Ano? Kaya na lang minsan nagkakasala ang Kristiyano. Dahil sa biyanan, hindi ko alam. Basta isa sa nakita kong reason, bakit nagtatagal? May ginaayos si Lord. Psalm 31, 14-15, ang ganda-gandang verse. Basahin natin, 1, 2, 3, basa. But I trust in you, Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Wow! Yun daw mga nagtitiwala sa Diyos at nagsasabing ang Diyos ay Diyos talaga niya, pinagkakatiwala niya ang timing sa kamay ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay. What else? Mark 5:22. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito. At ang anak kong dalagita, maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Ano naman ang meron kay Jairo? Ano nga uli ang sabi sa story? Naghihingalo na po ang anak ko. Ibig sabihin, ito'y nagmamadali na. Hindi na pwedeng magpapetex-petex ito. Hindi na pwedeng magpasabit-sabit. Sino rito yung pinabili mo yung iyong ina ng shampoo o ng mantika at nayabata na? Alam niyo ibig sabihin ng nayabata na? Pasabit na sa kwentuhan. Ay, pinabili ng umaga, hapon na umuwi eh. Kaya yung aadubuhin sanang manok, pinirito na lang. Nasabitan, nayabatan. Itong ganitong kasaw, itong ganitong pagkakataon, hindi na pwedeng magpasabit-sabit, magtagal ito. Minamadali na ito. Parang preaching ko, minamadali ko na. Papunta na si Jesus, pero may interruption.
Anong interruption? Yung babaeng dinudugo, humawak sa kanya, naramdaman ni Jesus, may kapangyarihang lumabas. Hinahanap ngayon ni Jesus kung sinong humawak sa damit niya. Sabi ng mga disciples, eto ka na naman, Lord. Ang hirap naman itong pinagawa mo. Sa dami ng tao riyan, sino naman ang humawak sa inyo? Imagine this. Urgent na, nagmamadali si Jairo, naghihingalo ang anak niya. Urgent na, pero si Jesus naghahanap pa ng napakahirap hanapin. Sino rito yung nagmamadali na kayo dahil malilate na kayo sa church? Tapos, biglang bumalik sa bahay yung isa at sinabi may hinahanap. Anong hanapin mo? Hindi, may hinahanap ako. Naiwan pa. Naku, salamin. Yung pala nakasabit din eh. Anong feeling mo? Ikaw ay nagmamadali. At mayroon kang kasamang hindi naiingle. In the case of Jairo, sabi ni Jairo, hindi lang nun maano si Jesus eh. Hindi lang, Jesus, naghihingalo na yung anak ko. Naalala ko kahapon, papunta ko kami ng Jollibee, din sa may banay-banay. Sabi ni Elise, Papa, you drive fast. Why? I feel wiwi. Bilis eh, takbo. Ikaw kaya, nakakaramdam ka na, tas hindi pa nagmadali ang kasama mo. Di si Jairo, si Jairo. Okay. Yung bleeding woman, hindi pa agad umamin, lalong nagtagal. Diba? Nagpahanap pa. Okay. Nang umamin, di umamin na, alam naman yung story, umamin na. Lord, ako po, sorry po. Anong ginawa ni Jesus? Kinausap pa siya, parini ineng, parini. Sabi ni Jairus, Lord. Sabi ni Jesus, huwag ka nang matakot. Ikaw ipinagaling ng iyong pananampalataya. Sabi ni Jairus, bilisin. Sige na, mapayapa ka nang umalay. Sulong na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sige, imagine niyo si Jairo. Sa wakas, tapos nang makipag-usap, matutuloy na ang pagpunta sa bahay ni Jairo. Sabi ni Jairo, yun, sa wakas tayo na, Lord. At nung pagganon sila, biglang, ups! Galing ako, boss, doon sa inyo. O ngayon, patay na po ang anak niya. Huwag niyo na pong abalahin si Jesus. Ikaw kaya, si Jairo, nagmamadali ka, malilate kayo, o kaya may papanoorin ka, tapos hindi naiingli yung kasama mo, tapos biglang may nagbalita sa iyo, panalo na ang Hinebra. Ay, hindi ko na napanood. Kakayamot kayo. Tagal na tagal mong gumaya. Game lang yon. Ito, sabi, patay na po ang anak nyo, Boss Jairo. Trust God's timing. Can you trust God's timing sa mga ganong pagkakataon? Number 2, trust God's word. Mark chapter 5 verse 35. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Grabe ito. Verse 36. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, may letter B kasi may footnote. Pag chinek nyo sa footnote ang nakalagay, sa ibang manuskrito'y hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Nang marinig ni Jesus ang sinabi ng mga taong galing sa bahay ni Jairo, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Anong sinabi ni Lord? Huwag kang matakot, manampalataya ka na lamang. Lord, I can trust your timing. Hirap na hirap ako pagkatiwalaan ng timing mo. Ano sabi ni Lord? If you can trust my timing, trust my word. If you cannot trust my timing, trust my word. At ano ang sabi ni Jesus kay Jairong, hindi na siguro mapanampalatayaan ng timing niya? Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Verse 38, nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Verse 39, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Verse 40, dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat. Ayan, sabi ko nga sa inyo, pag hindi makapanampalataya, pinalalabas ni Lord. Okay? Pag hindi makapanampalataya, hindi nawi-witness ang himala. Kaya ano pang lesson diyan na gusto kong baunin ninyo? Magtiwala sa kanyang salita para makaranas ng himala.
Okay? Sino rito gusto makaranas ng himala? Magtiwala sa salita. Amen? Pagkatiwalaan mo, sinabi ni Lord. Pag may ipinag-pray ka at si Lord sumagot sa iyo through His Word, through the preaching, pagtiwalaan mo yun. Minsan kasi, may ibang sagot tayong hinihingi. May ibang sagot tayong ini-expect. At pag hindi yun angkop sa ini-expect mo yung sinabi o sinagot ng Diyos sa iyo, parang ayaw mo na. Parang ayaw mo nang entertain. Sabi mo, Lord, gusto ko pong yumaman. Payamanin niyo po ako. At gusto ko po sana yumaman sa pamamagitan ng negosyo. Sabi ni Lord, gusto mong yumaman, anak? Opo. Siya, be faithful in bringing back your tithes. Sabi naman nung nagpe-pray, Lord, sa business na lang, i-bless mo na lang yung business ko. Baiga ayaw sumunod. Gusto palang makaranas ng himala, ay di magtiwala sa salita. Okay? Lord, gusto ko po samahan niyo ako lagi. Ay paano? Gusto ko po samahan niyo ako lagi, basta samahan niyo po ako lagi. Ano sabi ni Lord? Ay siya, sige, go, make disciples of all nations, and I will be with you up to the very end of age. Ano ang sabi nung nagpe-pray? Wala ga pong iba. Basta samahan lang din niyo po ako. Kung gustong makaranas ng himala, magtiwala sa salita. Amen? Okay, may kukwento ako sa inyo. Meron akong kwento, meron ako. Na-miss niya yan, na-miss niya yan. Yan. Are. Noon pong World War II, habang nasa Japan po ang mga US Marines, meron pong isang engkwentro sa may bundok somewhere in Japan na halos maubos-ubos po yung mga US Marines at isa na lang po yung natira. And he is the one telling this story. And he's a Christian. Habang siya'y naroon sa may kagubatan, narinig niyang parating na mga Hapon na kalaban. Ayan, nasa na kaya ang kalaban? Hanap niyo doon sa harap, hanap diyan. Narinig niya. Kaya ngayon, sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Ako'y uutasin ng mga Haponare. Parating na po sila. Nagdatingan ng Hapon. Asa, mga kalaban? Doon mo, hanap dyan. Hanap niyo doon. Hinahanap na. Pag narito na, Lord, pagmulat ko po, Lord, yun na po yung answered prayer niya. Pagmulat niya, may kuweba. Punta siya doon sa kuweba. Tapos nung nasa kuweba na siya, sabi niya, Lord, ikaw ba talaga may sabing dito ako sa kuweba magtago? And the Lord is impressing to him, yes anak, tago ka dyan, hindi ka mapapano dyan. Nag-iisa po yung kuwebang yun doon sa lugar na iyon. Sabi niya, aray agad ang i-check ng mga Hapon. Nag-iisa rin taguan aray agad ang i-check ng mga Hapon. Lord, tunay ka rin sinabi mo. Tunay ka rin, mapapagkatiwalaan ko ba talaga sinabi mo? Sabi ni Lord, magtiwala ka lang, anak. At narinig na niya mga Hapon, yan! Wala iba tataguan yan! Na-check nyo dyan sa kuweba! At nag-pray na, sabi nung US Marine, Lord, check na daw po yung kuweba. Hindi ko alam, basta maghimala kayo, Lord. Lagyan nyo po ng shield yung kuweba, lagyan nyo ng bato, magpatas kayo ng hollow blocks. Hindi ko alam, bahala na kayo, Lord. Pagkatapos niya mag-pray ng ganun, merong dahan-dahang lumawit na gagamba. Doon sa entrance ng kuweba. At nagsimulang gumawa ng sapot. Yung mga hanggang alas 11 are. Hanggang nakabuo siya ng bahay. Sabay pwesto nung gagamba sa gitna. Diba? Parang Jollibee, no? Naalala ko si Jollibee. Ngayon, nung nakapwesto na yung gagamba doon, natawa na naman yung US Marine kay Lord. Sabi ng US Marine, Lord, ang hinihiling ko ho, bato, shield, simento, konkreto, sapot. Miski bala, bayoneta, hindi hayang harangin na rin sapot. Sabi ni Lord, magtiwala ka sa akin. Dumating na mga Hapon.
Ikaw, check mo dyan sa kuiba. At baka dyan may tago dyan, diyan. Tapos sabi nung isang sundalo, Sir, may sapot. O, anong may sapot? Buo pa sapot. Kung may tago dito. parang nagiging barok na yung Hapon, ano? Kung may tago dito tao, hindi magugulo. Hindi nagugulo yung sapot kung may tago. Ayusin ko na nga para maliwanag. Kung meron daw nagtago, kung may dumaan daw doon, hindi daw magugulo yung sapot. Magugulo daw yung sapot kung may nagtago. Eh hindi daw gulo yung sapot, ibig sabihin walang tao sa loob. Walang dumaan, buo pa raw yung sapot eh. Oh. Kaya nag-alisa na yung mga sundalong Hapon. At naligtas po yung US Marine, and he is the one na nakapagkwento nitong testimony ito of God's goodness. Kung gustong makaranas ng himala, magtiwala sa salita. Palakpakan natin si Jesus. Lastly, number 3. Ano pa yung lesson na nakita natin from the story? In suffering or even in blessing, trust Jesus. In suffering or even in blessing, trust Jesus. Pagkatiwalaan, piliin mo pa rin pagkatiwalaan ng Panginoon. Para kang ikinasal kay Lord in sickness and in health, in good times and in bad times. Di ba? Pagkatiwalaan mo pa rin si Lord. Ano ba meron dito? Yung bleeding woman, 12 years na siyang dinudugo. Yung anak naman ni Jairus' dying daughter, 12 years old. Okay? Ano meron? Yung bleeding woman, 12 years of suffering. Yung Jairus' daughter, 12 years of good life. Bakit? Anak ka ni Jairo. Diba? Anak ng pinuno ng sinagoga. Tagapamahala ng sinagoga. Diba? Okay. Yung bleeding woman, obvious naman na kay Lord na talaga lalapit kasi may need. Yun ang unang-una mong maiisip. Pero itong totoo. Hindi lahat ng very evident na need, na may need, ay kay Lord lumalapit. Hindi lahat ng may matitindi na at obvious na ang pangangailangan sa Diyos nalapit. Hindi lahat ganun. May mga taong hirap na pero inaasa pa din ang pagginhawa sa sugal. Kita mo yung wala nang maiulam, itataya pa sa witing. Baka tatama at baka doon na daw, baka sakali. Walang-wala na ha. Oh. Kaya hindi porket walang-wala na, iisipin mo kay Lord na agad aasa. Take note, yung babae hindi naman din agad sa Diyos umasa. Umasa rin muna sa mga manggagamot. Naubos na nga lang ang kanyang pampagamot, kaya naghanap na ng libre. Nakita ninyo? Nakakalungkot po, pero madalas, si Lord ginagawa nating last resort. Ano ba ibig sabihin, Pastor, nung last resort? Yung kapag walang-wala na, saka. Ano pa? Umaasa pa din sa tao kaysa sa Diyos. Kaya kailangan ng biyaya na makita na ang Diyos talaga ang kailangan sa buhay. Alam mo yung ikaw ay na-realize mo, dumating ka sa realization ito, na Diyos talaga ang kailangan mo, yung biyaya. Dahil hindi lahat, kahit obvious na at dapat na nilang malaman na yun ang totoo, na si Lord talaga ang kailangan nila, hindi lahat gayon agad na nararanasan, hindi agad dumadating doon. Kaya yan, yung ma-realize mo si Lord talaga ang pinakakailangan mo, blessing yan. Kaya we need to pray. We need to pray, most especially our loved ones, na dumating din sila dito sa point of realization na ito, that what they need talaga in life is Jesus. Okay? O, ano naman? Yung isa, kung yung very evident ang need, di pa din agad na-realize na si Jesus ang kailangan nila, lalo na yung masagana. Di ba? Kaya dumadating talaga ang pagkakataon na pinapakita ng Diyos na siya ang kailangan. Like in the case ni Jairo. Sino si Jairo? Pinuno or tagapang mga hala ng sinagoga, wealthy, well-off, maalwan. Yan pag ang mga gaya ay maghahanap ng Diyos. Hindi basta na naghahanap ng Diyos yung gayang maalwan. Pero yung mahirap at yung maalwan, pareho lang ang kalagayan. In the end, they both need Jesus. Diba? Mahirap yung 12 years na binibleed. Maalwan yung 12 years old na anak ni Jairo. But both of them, they need Jesus.
Kaya, church, it's about time ma-realize natin, in suffering or even in blessing, trust Jesus. We need Jesus. Mark 8:36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Diba? This is the verse na gusto kong marinig lalo na ng maaalwan. Makamtan mo man ang lahat, pero mapahamak naman ang kaluluwa mo dahil wala kang relationship kay Jesus. Wala din. At ang tindi ng verse na sunod na hindi tayo masyadong familiar, verse 37, may maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Katindi. Ba't yan inapadikit di? Yan hindi yan kasama sa verse. Oh. Di ba? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala. Kaya naniniwala ako sa mga well-off talaga ito, sa mga well-off, maganda rin itong marinig. Baka kasi asang-asa sa pera, baka kasi asang-asa sa hanap buhay, at yun ang tuong inuuna sa buhay. Ano? Sasabihin ko sa iyo, ang katotohanan, lalo na kung malamang nanonood ka sa live ngayon, kaya wala ka rito eh. Nasa hanap buhay ka. I have nothing against sa hanap buhay, but this is the truth. And I need to preach the truth. I'm not an entertainer. I'm preacher of the truth. And this is the truth. Aanhin mo, makamtan mo man ang lahat kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa. We need Jesus. Unahin mo si Jesus. Ang tunay na nagtitiwala kay Jesus, inuuna si Jesus. Kasi kapag inuuna mo yung negosyo mo, hindi ka palubos na nakakapagtiwala sa Panginoon. Hindi mo maiwan ang negosyo mo. Samantalang, ang nagtitiwala, naiiwan. May bagong anak ho ang baboy ko, yaan mo na siya. Di sila, kung bumabalik sila sa sinapupunan ng ina nila, di bahala sila. Uunahin ko si Lord. Ang tiwala ko kay Lord. At nagtitiwala akong pag inuna ko siya, iingatan niya yung mga bik na yan. Oh. Di ka? Baka magkagatan yung mga bake. Di ka galing pag nakagat yung dulo ng buntot, pag uwi may putol na. Nagkagatan ng puso, di putol na. Wala ka ng trabaho. Naman, magtiwala kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala kay Lord. O sa kabila naman sabihin mo, ang tunay na nagtitiwala kay Lord, inuuna lagi si Lord. Sa lahat ng aspeto ng buhay yan. Pag nagtitiwala talaga tayo kay Lord, laging una si Lord. Nagtitiwala ka ba kay Lord sa iyong finances? Amen. Unahin mo ang para kay Lord. Amen. Nagtitiwala ka ba si Lord mag-ayos na schedule mo? Amen. Unahin mo si Lord sa schedule mo. Ganun lang yan. Nagtitiwala ka bang si Lord na magpa-prosper sa iyo at sa family mo? Unahin mo si Lord. Yun lang yun. Okay. The question is, nasaan o na kanino ang buong pagtitiwala natin? Sa mga experts ba? Kagaya ng bleeding woman, na nung una ang tiwala niya nasa experts, nasa mga neuro, nasa mga obigaini, nasaan? Nasaan ang pagtitiwala mo? Sa ating tayo sa buhay? Parang si Jairo? Mayaman ako, may mga connection ako, may mga properties ako. Nandun ba ang pagtitiwala mo? Trust Jesus. May pababaon ulit ako sa inyo. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Yan ang sabi ni Jesus. Sinabi niya kay Jairo at sinasabi niya rin sa ating lahat ngayon, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Amen? And I will end up with this verse. Napakagandang verse. Tinignan ko po siya in Complete Jewish Bible version. Sabi po ni Jesus, "Daughter," He said to her, "your trust has healed you." Diba? Usually, pag naririnig natin yung verse, nakikita natin yung verse, your faith, yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. But in this version, ang ganda-ganda, ang nakalagay dyan, your trust has healed you. Yung tiwala mo sa akin, sabi ni Jesus, yung tiwala mo sa Diyos ang nagpagaling sa iyo. Yung tiwala, alam nyo, paano natin to i-apply sa atin? Yung tiwala mo sa Diyos ang magpapapromote sa iyo. Yung tiwala mo sa Diyos ang magpapayaman sa iyo. Yung tiwala mo sa Diyos ang magpapagaling sa iyo.
Yung tiwala mo sa Diyos ang magpaparanas ng breakthrough sa'yo. Amen? And today, mawi-witness nyo po ang isang kwento ng isang taong nagtiwala kay Jesus. May I invite here in the stage, ladies and gentlemen, si Brother Ray Ilagan. Sige po, the floor is now yours. Dito po tayo sa stage. Ayan, pwede niyo pong ipatong dito. Yan. God bless you. Makinig po tayo. Nasaan ang mic? Good morning po sa lahat. Una po sa lahat, papasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos. Binigyan ako ng lakas. Tayong lahat ay naririto para makapag-praise sa Kanya. Thank you po sa lahat ng blessing na binigay sa amin. Tsaka po sa patnubay na pagpunta namin dito. Lord, sana po bigyan niyo po ako ng tamang isip para po makapagbahagi ng katotohanang naganap sa aking buhay. We hope and we praise this in the name of Jesus. Amen. Magandang umaga po uli. Ako po si Brother Ray Ilagan. At gusto ko pong ikwento sa inyo yung magandang bagay na pinaranas sa akin ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay nangyari even though na hindi po alam din ng aking mga kamag-anak na nasa malayong lugar, mostly po, yun lang pong nasa paligid ng aming bahay. Yun po ay, may share ko lang po sa inyo na I see things others don't see. I experience things na hindi rin nararanasan ng iba. At ito po yung aking kwento. Ako po ay security guard for 15 years. Maalaga po ako sa katawan at hindi rin po ako nagkakasakit during that time. Only 2008, nung po ako mag-decide na mag-abroad as a pipefitter. Doon po, lagi rin po akong napapasama sa, meron din po nagba-Bible study doon na magyayakag sa amin doon sa amin sa trabaho. Every time na day off po kami. So, di kami po ay nag-share. Hanggang sa, okay naman po ako. Wala naman po ako nararanasan o na-hospital man lang doon. Hanggang sa umuwi po ako ng 2011. It was my 1-month vacation doon po sa bigay naming kumpanya. Ako po ay nagbakasyon for 1 month and after 1 month, bumalik din po doon. For 1 week na naroon po ako doon, pagbalik ko ng Saudi, ako po ay na-hospital. Ang reason po sa akin ng doktor doon ng findings, ako daw po ay na-stroke. So, I decided na umuwi po dito sa Pilipinas. Ang findings po sa akin ay stroke. So, lahat po na records na ginawa sa akin doon, findings, dala ko po pag-uwi ng Pilipinas. Umuwi po ako na naingkay. In Jesus' name, ako po ay nakauwi ng safe. Meron po akong kasamang nurse na nagbabakasyon din. Company nurse po yun. E di yun po, pagdating po dito sa Pilipinas, pumunta rin po ako ng pinaka-second opinion sa aking pong naramdaman. Ako po ay nagpunta sa kilalang doktor. Sabi po sa akin clear naman po kayo Wala man pong stroke na nangyari. So, kami po ay napaisip. From that time, 2011, dumadaan na po sa akin yung nasakit ang ulo, nagka-cramps po ako mula legs, kakalat po yan sa katawan. Pupunta po sa dibdib. At yan po ay nakakaranas po ako na nag-jojoklak. Yung pong nangingisig ang kamay ko, nanunuwit, pati paa. At yung nga po, naglalakjo ko.
So, kami po ay punta sa doktor, sa akin pong nararamdaman. Ang ginawa po sa amin, siyempre, punta kami sa district hospital, pinakamalapit. Everyday po na, sabi nila, wala naman po eh. Hanggang sa makarating po kami ng regional, sa BAT-MC po ngayon. Ngayon, doon po sa BAT-MC, tinaboy naman po ako. Naroon po, dinala ko sa Bilya. Pagdating po ng Bilya Hospital, dinala po ako sa Camilos. Siguro po, magpangalan kayo ng doktor na espesyalista. Pag pinangalan nyo, sinabi nyo sa akin pangalan, siguro namit ko na po yun before. Lahat po yun ay espesyalista. So, wala po nagawa. Ako po ay, during that time, na 2011, di ko po tuloy-tuloy na ginagawa. Meron pong dadating na matagal, meron pong dadating na weekly, may time na every 6 months, inaatake po ako. Ngayon po, noong 2023, malapit na po siya sa 2024. So, for more than almost 14 years, nararanasan ko po yung ako'y nagkakasakit ng hindi may paliwanag ng doktor. Ang sabi po sa akin ng doktor na tumitingin sa akin sa district hospital, i-refer ko na po kayo sa PGH. Kayo po ay bibigyan ko ng referral kasi po, hindi na po namin kayo kaya. So sad to say, ano po, parang nawawalan na rin ako ng pag-asa. Espesyalista na, aayaw pa sa akin, umayaw na. Ang sabi ko po ay, di kung ano po yung magaling sa akin, siya po natin gawain. So, dinala po ako, inirefer po ako sa PGH. Ang sabi po sa akin ng PGH, Tatay, ano po yung pagagamot? Kayo naman napaka-healthy. Siguro mamaya mapapansin ninyo, ako naman po sa normal na katawan, ako naman po healthy. Sabi ko, Doktor, yun ang problema ko. Kaya po ako inaayawan ng ibang espesyalista, physically healthy. Pero nung po ako'y chine-check up nila, naroon po, ako po ay dinaanan doon habang naghihintay ng kasamaan. Ako po ay kinikisig. Ang cramps ko po ay 2 paa. Hanggang sa dibdib, likod, hanggang sa itong ganito ko, tumpang ako ay naglalak. Uli. So sabi sa akin, Tatay, bibigyan ko po kayo ng laboratory procedure. Bumalik po kayo sa akin dito pag nagawa nyo ng laboratory procedure na bibigay ko sa inyo. In Jesus' name, marami naman pong tumulong sa akin at nagsuporta po na, Brother Ray, huwag kang mag-alala. Meron ditong mga organisasyon, may mga tao na handang tumulong para ikaw makapagpa-laboratories. Bibigyan ka namin ng tulong na kung saan ka lalapit para ikaw ay magawa ang iyong laboratory. In-MRI po ako from cranial to whole spine at meron pong itong sa neck ultrasound. Lahat po yan hanggang sa aking mga ugat. Yan po yung examine. 12 laboratory procedure. Ang findings po, May 30. Last punta ko po sa PGH, wala po silang nakita. So kami po yung nag-iisip. Lahat ng ginawa sa akin, lahat ng procedure, normal. So, yung pong aming inisip, ano pa ang pwedeng gawin? Ito po naman si Sister Lenny, Kuya, ikaw ay iniimbitahan kong matagal na. Bakit hindi mo i-try? Subukan mong lumapit sa Diyos. Sumama ka sa amin sa JA1 Church, thanks to Sister Lenny. Noon pong June 16, first attendance po namin dito sa JA1 Church. Ako po ay umattend ng service. Tapos po katapos ng service, ako po ay pinray over ni Pastor. Pasasalamat ko po, through him, nalaman ko po na ako pala'y walang sakit. It was God who's testing me kung gaano yung aking paniniwala sa Kanya. At yun po nabalik sa akin. Ako pinray over ni Pastor.
kasama ang pamilya. Sila po ang naka-witness na nangyari sa akin. I was healed on that day, on the same time, God's timing. Tapos po, hindi pa rin po doon tatapos ang kwento dahil ako po, hindi man yun naitanong. Yung sabi ko po sa inyo, I see things others don't see. And I feel things others don't. Noong pong June 20, nakipagtagpo po ulit ako dito at nagpa-pray over po kay brother. And I saw those souls who are suffering and they are seeking God's goodness. At ako po'y nagpapasalamat na ako po'y ginamit ng Diyos, na ako po ay nakatulong doon sa mga kaluluwa na hindi ko po kilala. Pero yung pong iba, kilala ko at the time po ay naroon po yung aking ama't ina, lolo at lola. They are waiting for me and I don't know why they choose me. Ako po ay nagpapasalamat at sila po ay ngayon ay nasa payapaan ng lugar. In the name of Jesus, and they are I think, at ako po'y blessed na nakatulong sa kanila. Very long time. It's been almost 57 years. I was blinded by other side. So, siguro po dahil ako naman po ay talagang may pananalig sa ating Diyos, ikangalay, kulang sa dilig. Through JA1 Church, na-revive po yun. Salamat po sa inyong lahat na ako po ay blessed and I very thankful sa God na lagi po narin din yung ay supportive na pamilya, lalo kita ang asawa. At sa pagtatapos po ng aking at tunay na ako po ay hindi magkaintindihan. Talagang hindi ko maintindihan yung pasasalamat at nararamdaman ko yung blessing na binigay sa akin ng Diyos. Kaya po sabi sa akin ni Pastor, Brother Ray, siguro po maganda ay kayo mag-testimony para naman po to encourage those people suffering from that sickness that medical doctors can find. Yun po, talagang binessing ako ni Diyos, ng ating Panginoon Diyos through them. And I always thought na sana bigyan pa rin ako ng Diyos na lagi makattend dito ng ating church to share with you all those experience. And I thank you all na hindi ko nga po may paliwanag yung glory, yung pagiging blessed ko. I want to seek them, those who are weary souls na, God, help me find your ways. Kasi po, pag hindi natin hinahanap si Jesus sa ating buhay, wala pong mangyayari sa atin. Through all those things, what happens to me? I thank you, Lord. In Jesus' name we praise. Amen. Thank you so much, Brother Ray. Narinig niyo po ang kwento ng isang taong pinili ang Diyos. Kung yung sa Bible po ay 12 years na dinudugo, si Brother Ray naman po ay 14 years na kinikisig. At hindi kisig sa legs, kundi kisig sa buong katawan. At grabe po ang himalang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Praise God. Narinig nyo naman na ang dami niyang pinuntahan. Mga ospital, marami na daw siyang mga nilapitan na experts. At walang nangyari. Pero nung nag-decide siyang piliing pagkatiwalaan si Jesus, nakaranas siya ng himala. Praise God. 14 years. Hinog na para hindi na magtiwala. Pero biyaya ng Diyos that Brother Ray trusted God's timing. Biyaya ng Diyos that Brother Ray trusted God's word. At siyang nagtiwala, silang nakaranas ng himala. Praise God. Palakpakan natin si Lord.
May I invite everyone to stand up, please? Pwede ba, habang nakayuko at nakapikit ka, ay kausapin mo ang Diyos at sabihin mo sa Kanya na nagtitiwala ka sa Kanyang timing sa buhay mo. Come on. Kung may mga pagkakataon na we questioned His timing, let's ask forgiveness. Lord, patawarin niyo po ako sa mga pagkakataong panahon na hindi ko mapagkatiwalaan ng timing mo. Forgive me, Lord. Kung nasabi ko sa inyo, Lord, it's too long. Forgive me, Lord, kung nasabi ko po sa inyo, it's too soon. Forgive us, Lord, kung hindi po namin napagkatiwalaan ng timing niyo. Teach us and help us to always trust your timing sa aming mga buhay. Lord, we also pray na pag nabiyayaan niyo po kaming lagi at lalo pang magtiwala sa iyong mga salita. Panghawakan namin ang iyong mga pangako. Ipamuhay namin ang mga salita mo. And Lord, we pray na sa hirap o sa ginhawa, hayaan niyo pong laging ang aming pagtitiwala ay sa iyo. Thank you so much, Father. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay church na laging nagtitiwala sa iyo, Lord. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you.